After ilang ulit na delays, sa wakas, nai-release na ang pinaka-inaabangang adaptation ng Junji Ito classic na Uzumaki. Unpopular opinion, pero para sa akin, it's kinda mid. Mina, what's up? Promise, basahin nyo na lang yung manga. Hindi sa pagiging manga elitist, pero itong recent adaptation ng Uzumaki na gawa ng Adult Swim, medyo hindi ko siya nagustuhan. But before my thoughts and opinions, ano ba ang meron dito sa Uzumaki at bakit? Isa ito sa highly anticipated horror anime na inabangan ng mga Junji Ito fans gaya ko. Ang Uzumaki ay tungkol kay Kirie at sa kanyang boyfriend na si Shuichi. Sa kanilang maliit na bayan, may kakaibang fenomena na tanging si Shuichi pa lang ang nakakaramdam. Una niya itong napansin noong napag-obserbahan niya ang kanyang tatay na nagkakaroon ng kakaibang pagkahumaling sa kahit anong bagay na may paikot na pattern. Sa mga hindi nakakaalam, ang Uzumaki ay direct translation sa salitang spiral o paikot-ikot sa Tagalog. Anyway, ikinuwento ni Shuichi ang kakaibang behavior ng tatay niya kay Kirie. Una, natawa lang si Kirie sa mga nalaman niya dahil sino bang hindi matatawa sa ganoong kwento. Pero ipiniliwanag ni Shuichi na seryoso ang sitwasyon na yon at may something unusual na nangyayari sa tatay niya na nagiging dahilan para magkaroon nito ng obsession sa mga bagay na mayroong spiral. Medyo red flag kasi itong si Kirie as jowa. Isipin mo nag-open up ka ng mga family problems mo tapos tinawanan ka pa. Si Kirie yung tipo na ang haba ng sinabi mo sa chat tapos ang re-reply lang sa'yo is haha, baliw. Balik tayo. In hindsight, ang weird nitong Uzumaki. Like mapapailing ka sa mga nangyayari. Pero at least kung sa manga mo to kinokonsume, positive ako na kahit papaano, masusundan mo yung kwento. At ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko masasabi na perfect itong anime adaptation ng Uzumaki. Alam nyo ba yung pacing? Ang pacing ay ang bilis ng takbo ng kwento. For example, kumain ako ng tinapay. Sunod, iinom ako ng tubig. Very straightforward, di ba? So imagine ganito, kumain ako ng tinapay tapos biglang nasa CR na ako. Nagna number 2, then biglang makikita nyo ako na nilalaro ang aking laroang dinosaur. Di ba? Walang correlation ang mga pangyayari. Ganyan ang na-feel ko habang nanonood nitong Uzumaki. Sa isang episode, napakaraming nangyari at pakiramdam ko, hindi na nakahinga masyado yung malalaking scenes na dapat sobrang impactful kung maayos na build-up. Pero wala ganun talaga kasi paano mo nga naman ipagkakasya sa 4 na episode na may 24 minutes runtime lang ang isang 20 chapters na manga. May mga matatapyas at matatapyas talagang key moments kaya siguro pakiramdam ko all over the place yung kwento. Pero linawin ko lang, hindi ko sinasabi na pangit itong anime adaptation na Uzumaki. Kasi sa lahat ng manga ni Junji Ito na nagkaroon ng anime, parang itong Uzumaki ang pinaka naka-achieve at bigay ng justice sa art style ni Junji Ito. Malaking tulong na ginawa nilang black and white yung anime tapos gumamit sila ng ibang style ng animation na tinatawag nilang rotoscope animation. Ito yung paraan kung saan nilalapatan nila ng drawing ang isang existing video footage para mas fluid yung movement ng animation. Though hindi ako sure kung ganito nga ang ginamit nila dito sa Uzumaki. Another thing na dapat i-mention is yung music score ni Colin Stepson. Kuhang-kuha niya yung creepy at eerie atmosphere na magpapakilabot sa lahat. In conclusion, kung anime only enjoyer ka naman at na-enjoy mo tong Uzumaki, then huwag mo na lang pakinggan yung opinion ko. At the end of the day naman, ang mahalaga finally, nagkaroon tayo ng pag-asa na in the future baka maibigay na sa atin ang isa pang adaptation na hinahangad natin. So that's it, Mina. Nag-enjoy ka ba sa video? If oo, give me a thumbs up. Kayo ba? Nagustuhan nyo ba tong anime na Uzumaki? O gaya nyo ako na pakiramdam is sakto lang? Comment your answers. With that, well, yun lang. Nung bata pa ako, isa sa pinakamahirap na life choices na na-encounter ko ay ang pumili ng isa sa 3 starter Pokemon. Ngayong nasa stage na ako kung saan isang maling higa ko lang magdamag ay katumbas na ng buong araw na body pain. Hindi ko na ini-expect na darating ulit ako sa punto na kailangan ko ulit mamili ng isa sa 3 option pero this time, hindi Pokemon ang pagpipilian. Mina, what's up? Pray hard, it works!
Siguro nakita or nabasa nyo na yung quote na yan somewhere. Kahit ano pa ang religion o kung sino man ang higher power na pinaniniwalaan nyo, feeling ko naman nasubukan nyo na rin kahit papaano ang magdasal. Pero whether we like it or not, may mga dasal talaga na sabihin na lang natin na baka hindi nakakarating sa itaas. I don't know, baka may lang ang signal sa bahay nyo o ano. Basta, pray hard, it works. Talaga ba? Talaga nga ba? Well, medyo relate to sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang Tying the Knot with an Amagami Sister, isa sa mga anime sa lineup ng Fall 2024. Tungkol ito sa isang lalaking lumaki sa bahay ampunan na ngayon ay titira sa Amagami Shrine. Siya si Uryu, high school student na nagpupursige mag-aral para makapasok sa medical school ng Kyoto University. Isa sa mga rason ni Uryu kaya gusto niya makapasok sa medical school ay dahil pumanaw ang kanyang nanay dahil sa karamdaman. Noon paladasal si Uryu, pero kahit anong pagdarasal at pagsusumamo niya sa itaas ay wala pa rin nangyari dahil eventually pumanaw din ang nanay ni Uryu. After that, hindi na siya naniniwala sa kahit anong milagro o kapangyarihan ng pagdarasal. Para sa kanya, tao lang at walang chuchu-puruchu sa itaas ang makakatulong sa atin. Which ang ironic lang kasi ang mga ganitong mindset ay hindi nababagay sa lugar na titirhan niya. Let's meet these 3 Amagami sisters. Teka nga, cut muna direct. Hindi na nga nagdarasal o borderline atheist na tong si Uryu, na blessed pa siya ng harem gods ng ganitong opportunity na tumira kasama ang mga ganitong kagagandang babae. Ako gabi-gabi at every meal nagdarasal pero never pa ako nagkaroon ng harem. Ayoko na, tama na, quit na ako. Okay, sina Asahi, Yuna at Yae. Sila ang Amagami siblings na nangangalaga ng kanilang shrine. Dahil nga lumaki sila na may matinding religious background, hindi nila matolerate ang attitude nitong si Uryu. Kasi nga, hindi naniniwala ito sa mga pinaniniwalaan nila. At ito pa, isa pala sa kondisyon sa pagpapatira ng libre kay Uryu dito sa shrine ay ang kasunduan na kailangan niyang pakasala ng isa kina Asahi, Yuna at Yae. Yan ang binunyag sa kanya ng head priest ng shrine na yon. Paano kaya mapapalambot ng Amagami sisters si Uryu? Wait, parang pangit nun na. Ulit, paano kaya mababago ng 3 si Uryu? Or sino sa kanila ang mapipiling asawa sa dulo? To be fair, hindi ko ine-expect na mag-i-enjoy ako ng sobra dito sa Tying the Knot with an Amagami sister. Akala ko magiging typical harem turn off your brain anime lang to, pero surprisingly, may laman naman pala yung kwento. Funny enough, while watching this, nakukompare ko to sa the quintessential quintuplets kasi may flash forward scene dito na ikinasal si Uryu pero tayong viewer is hindi natin alam kung kanino. Then, while researching for this video, nakita ko na ang creator nito na si Marseille Naito ay dating assistant ni Negi Haruba na siyang gumawa sa the quintessential quintuplets. And I was like, kaya pala. So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Ano yung huling dinasal nyo sa may kapal at natupad ba? Comment down below. With that, well, yun lang. May napanood akong anime na sa sobrang ganda. Isipin nyo, 2 araw lang tinapos ko na. Alam niyo yung akala ko dati graduate na ako sa sports and shonen anime, yet eto ako ngayon, isa ng ganap na egoist. Gusto niyo ng proof? Mina, what's up? Ikaw ba yung tipo na walang problema sumingit sa mga mahabang pila? O kaya mag-on ng flash ng camera sa harap ng mukha nila during concert? Kung ganyan kang uri ng tao, well, hindi ka egoist. Isa ka lang, kupa. Malayong-malayo ka sa mga characters sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na Blue Lock, manga turned anime na isinulat ni Muneyuki Kaneshiro. Kung di kayo familiar sa kanya, siya ang nagsulat ng psychological thriller na As the God's Will na nagkaroon naman ng live-action adaptation film noong 2014. Tungkol saan ba itong Blue Lock at bakit low-key ako ibinalik nito sa pagkabata? Well, as you know, hindi naman patok sa ating mga Pinoy ang larong soccer. Heck, basketball nation nga raw ang Pilipinas kahit 5 feet and 1 inches lang ang average height ng mga lalaking Pinoy. Galing, diba? So bilang tao na walang idea about sa larong soccer, ano ang nagbahok sa akin sa Blue Lock? Una na dyan ay hindi mo kailangan malaman o basahin ang official rulebook ng soccer para magets o ma-enjoy ang anime na to.
Dahil kahit hindi tayo familiar sa mga position, rulings at kung ano-ano pang ek-ek ng soccer, lahat tayo for sure alam ang pinaka-objective lang naman ng sports na to ay ang masipa ang bola papasok sa goal para makapuntos. Ika nga ni Rendon, focus lang sa goal. Para magawa yon ng isang striker or yung sumisipa ng bola, kailangan niyang maging selfish na tao. Kung wala ka ng mga qualities ng isang egoist, pues hindi ka mag-survive dito sa Project Blue Lock na inilunsad ni Ego. Ito ang project na naisip niya para mahanap ang magiging pinakamalupit na striker sa buong Japan at makapag-uwi ng World Championship. Sa 300 na nabigyan ng invitation na makasali sa Project Blue Lock, isa doon si Isagi. Akala niya noon, tapos na ang pangarap niyang makapaglaro sa Nationals. Sa huling laro niya kasi sobrang abot kami na niya, or should I say, abot paan na niya ang puntos para manalo ang team nila. Kaso last minute, instead na sipain na niya yung bola papasok sa goal, nagdalawang isip siya at ipinasa ito sa kanyang kakampi. But unfortunately, hindi na ipasok ng kakampi niya ang bola. Matindi ang pagsisisi ni Isagi sa nangyari na yon kasi kung naging egoist lang sana siya noong mga panahon na yon, malakas ang pakiramdam niya na may papasok niya ang bola. Kaya ngayon, dito sa Project Blue Lock, hindi na niya uulitin ang mga pagkakamaling yon. Kakaiba itong anime na to kasi hindi to yung traditional soccer sports na alam natin. Nabanggit ko nga diba kanina na hindi kailangan dito na alam niyo ang rulings ng soccer kasi para tong soccer, nabibat ka Squid Game. 300 aspiring soccer players pero isa lang ang pwede manalo dito at dapat isa siyang egoist na kayang apakan, tawanan at hirakan ng pangarap ng 299 aspiring soccer players kasi ang lahat ng ma-eliminate dito ay hindi na pwede maglaro ng soccer sa national level kailanman. Ganon katindi ang stakes sa anime na to kaya bawat episode is napaka-exciting. Since hindi naman to totally full anime review, hindi ko na i-highlight ang lahat ng characters dito. Saka kung gagawin ko man yon, baka abutin ako ng 5 oras sa pag-iisa-isa sa kanila. Mas okay kung panoorin nyo na lang tong Blue Lock kasi hindi kayo magsisisi. At ito atin-atin lang mga guys ha. Maraming babaeng fans itong Blue Lock. Kaya kung gusto nyo makakilala ng mga babaeng anime fans, ito yung ultimate anime para sa inyo. Pero make sure lang na bago nyo sila i-approach, islamang kayo ng kahit isang paligo kay Bashira. So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Sino ang bias nyo dito sa Blue Lock? Ibida nyo nga sila sa comment section. With that, well, yun lang. It's 2007 and finally after 3 long days na pakikipag-textmate sa nakilala mo sa isang text clan, nakapag-decide ka na makipag-eyeball sa kausap mo. Then pagdating mo sa meeting place, nakita mo siya pero ang layo ng description niya sa sarili niya sa taong nakikita mo. Mukha siyang emo na hindi naliligo at 10 times older siya sa edad na sinabi niya sa'yo. Gusto mo na umatras kaso ang problema, nabanggit mo na naka-lime green t-shirt ka at sa buong mall, ikaw lang ang nakaganon. Pag nakita ka niya, alam mo na. So ang ginawa mo, pumunta ka sa department store at bumili ng hoodie sabay uwi. Isa lang yan sa mga horror story ng pakikipag-eyeball or pakikipag-blind date. Mina, what's up? Mixer! Is it a Gen Z thing pero wala akong idea kung ano ang mixer. Ang knowledge ko lang dito is ito yung other fancy term ng blender. Kaya sa mga gaya ko or sa mga never bang nakapag-try ng ganito, ayon sa dictionary, ang mixer ay isang singles event na ina-attendan ng mga singles na ready to mingle and usually may mga alak itong involved. To give you more context, ganito ang setup sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na How I Attended an All Guys Mixers. Mind you, POV yan ng mga straight male MC sa anime na to. Kung matalas ang reading comprehension mo, maiisip mo na, teka, parang may mali dito. Anyway, isa to sa mga anime na lumabas noong Fall 2024. Ang kwento na to ay tungkol kay Tokiwa at sa kanyang dalawang tropa na na-invite sa isang mixer event. As expected, excited sila sa possibility na umuwing may jowa or at least may ka-talking stage man lang. Pagdating nila sa venue at sa table na pinareserve nila, nagtataka sila kung nasaan yung mga supposed to be makaka-mixer date nila.
Noong una, akala nila nasa maling venue sila kasi wala namang mga babae sa lugar na yon. So ang ginawa ni Tokiwa ay tinawagan niya ang nag-invite sa kanya para i-confirm kung tama ba sila na napuntahan. Na-shock sina Tokiwa at ang kanyang dalawang tropa sa nakita nila kasi it turns out na nasa tamang lugar sila, pero ang hindi nila ini-expect ay ang mga makaka-date nila. Ops, bago nyo itigil tong video na to, hindi ko kayo binibate sa yaoi or BL anime, and besides, wala naman akong problema sa BL anime. Heck, may yaoi anime nga ako na na-enjoy ng sobra. As I said, hindi to BL or yaoi anime kasi ang mga naka-meet up nila, despite sa kanilang sobrang gugwapong appearance, ay mga babae na naka-cross-dress lang kasi part ito ng kanilang bartending job. Siya si Suwo or kilala bilang SSR Prince sa kanilang university. Classmate siya ni Tokiwa at si Suwo ang nag-invite kay Tokiwa na umattend ng mixer event na ito. Nag-date at bading bonding silang anim. Kung titignan sila sa malayo, mukha silang tatlong gay couples na nag-group date ng masaya. Pero, let's address the elephant in the room. I have a theory. Sa mga straight male na nanonood dito, makinig kayong mabuti. At sa mga female audience ko dyan, I guess, enjoy lang kayo. This anime is a form of mind conditioning na sinapsychology nito ang mga straight male na okay lang kiligin sa dalawang mukhang lalaki. Babae naman talaga yung isa sa kanila eh. Cute nila, diba? Pareho naman silang lalaki outside pero nakakakilig pa rin yung interactions nila. Though babae siya na naka-crossdress. Sa BL ganyan din. Isang lalaki inside and out at isang lalaki na lalaki outside pero babae naman talaga siya inside. Bakit di nyo try mag-BL? Kidding aside, nakakatuwa panoorin nitong How I Attended an All-Guys Mixer. At isa sa mga selling point dito na sure ako na pinaka-inaabangan is yung ipakita kung gaano kagaganda sina Suwo, Fuji at Kohaku once hindi sila nakapang male bartender. So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. May nakapag-try na ba sa inyo ng mixer? Kwentuhan naman tayo sa comment section. With that, well, yun lang.